Ang pinatawad sa mas malaking kasalanan ay nagmamahal ng mas malaki sa nagpatawad kaysa sa taong pinatawad sa mas maliit na kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay forgiven. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At salamat din po sa lahat ng mga subscribers at supporters ng Word of the Day. Mga kapatid, ikaw ba'y nagkasala ng malalim o malaki sa isang tao? Ikaw ba'y humingi ng tawad at ika'y pinatawad? Hindi ba kapag tayo nagkamali, alam nating tayo nagkasala, nagkamali, at humingi tayo ng tawad sa isang tao at pinatawad ka ng taong yon sa kabila ng tindi, ng laki, ng lalim ng iyong pagkakasala, hindi ba mas lumalalim ang
pagmamahal mo sa taong iyon. Para bang sa mag-asawa na nagkamali ang partner at sa halip na ipagtabuyan ng asawa ay pinatawad at muling tinanggap, hindi ba't mas lalalim ang pagmamahal ng nagkasala at pinatawad sa kanyang mapagpatawad na asawa? Sana ganon. Dito sa ating gospel, narinig natin ang kwento na kung saan isang babaeng kinukonsider na public sinner na mabalitaan si Jesus ay nasa bahay ng isang Pariseo, siya pumunta doon. At pagdating doon, dumaan sa likuran, hindi nga sa harap dumaan. Ibig sabihin sa likod, makita natin yung shame, no? And guilt na nararanasan ng babaeng ito. But dinala siya ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Hindi siya dumaan sa harapan, kundi sa likuran because of that shame and guilt. At nang halos gumagapang na lumapit sa may paanan ni Jesus, umiyak sa kanyang paanan, hinugasan ng luha ang kanyang paa. Tinuyo na kanyang buhok. Yung buhok ng babae, sa konteksto ng mga Hudyo, they covered their hair. Dahil iyon ay sign, iyon ay palatandaan ng kanyang dignity as a woman. Kaya nga itong ginawang gesture na ito ng babae, walang belo, at sa halip, ito pa yung ginamit niyang pangtuyo sa paan ni Jesus, ay pagpapakita ng pag-amin na siya isang maruming babae, na wala na yung kanyang dignidad bilang isang babae. At binuhusan niya ng pabango ang paan ni Jesus. Of course, maraming tao sa paligid ang nakatingin at nagmamasid. Mga kritik, no? Mga nagmamanman sa ating Panginoon kung ano kanyang gagawin. Tulad ni Simon na nag-isip na kung talagang ito'y propeta, dapat alam niya na itong babaeng ito'y makasalanan. Pero alam ni Jesus ang takbo ng isip ng mga ito. Kaya binigay ni Jesus ang isang napakagandang kwento. Dalawang may utang, isang 5,000 at isang 50 na salaping pilak nang hindi makabayad. Pinatawad sila ng pinagkautangan. No? Sana all, ganun. Pero ang tanong ni Jesus, sino kaya sa kanila ang magkakaroon ng mas malalim na pagmamahal sa nagpautang? Of course, yung mas malaki ang pagkakautang. Kung may utang ka 5 milyon, tapos sabi mo, sige na, wag mo nang bayaran, okay na yun. Aba. Eh, syempre, mas malaki yung pagmamahal kaysa dun sa nangutang ng 5,000. Na, sige, wag mo na bayaran yung 5,000. 5 milyon, o sabihin natin 500,000 sa 5,000 piso. Malaki ang difference. Ang gustong sabihin ng Panginoon, kung sa laki ng pagkakasala mo, pero pinatawad ka ng Diyos, mas lalalim ang iyong pag-ibig sa Diyos. Hindi ba't ganito ang kwento ng mga santo na namuhay na makasalanan, pero nang maramdaman at maranasan nila ang pagpapatawad ng Diyos, aba naman ay tunay na nabago ang kanilang buhay at sila'y mas lalong nagmahal sa Diyos. Tulad ni San Agustin, tulad ni San Francisco ng Assisi, at marami pang mga santo na namuhay na makasalanan, pero nang maramdam at maranasan ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos, ay nagbagong buhay at nagmahal din sa Diyos ng lubos. Mga kapatid, ito yung mahalagang matutunan natin sa buhay na ito. Baka ang dahilan kung bakit hindi mo pa kayang mahalin ang Diyos ng lubos ay dahil hindi mo pa nakikita ang pagkamakasalanan mo at baka hindi mo pa inihihingi ng tawad ang mga kasalanan mo. Kasi kung alam mo sa sarili mo ang labis na pagkakasala mo laban sa Diyos at sa kapwa mo, at kung ito'y inihihingi mo ng kapatawaran sa Diyos, at narinig mo mismo sa tinig ng pari sa ngalan ng simbahan ang pagpapatawad ni Jesus sa sakramento ng kumpisal, abay lalalim ng lalalim ang iyong pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Baka ito na lang yung kulang, kung bakit kulang na kulang ang iyong pagmamahal sa Diyos. Dahil hindi mo pa nakikita, ayaw mo pang tanggapin ang pagkakasala mo, at ayaw mo pa itong ilapit sa kumpisal
para humingi ng tawad sa Kanya. Mga kapatid, hilingin natin sa araw na ito ang kababaang loob, tulad ng babae sa kwento, na aminin at tanggapin at ihingi ng tawad ang mga kasalanan. Sapagkat sa Diyos, walang kasalanang hindi niya kayang patawarin hanggat tayo ay mayroong pagsisisi at pagnanais na humingi ng tawad sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, sa pamamagitan ng simbahan, at sa pamamagitan ng mga paring iyong ginagamit na instrumento upang ang iyong kapatawaran ay makarating sa amin at marinig namin ang iyong tinig at kasiguraduhan na kami iyong pinatatawad sa aming mga kasalanan. Naway lumalim ang aming pag-ibig sa iyo dahil sa lalim din ng pagmamahal mo at pagpapatawad mo sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.